Bumangon ka na, gutom na ako. Ipagluto mo ako. Ang makapangyarihang tono ay nagpagising sa akin. Hindi ako binigyan ng sandali para magpahangin o magbago man lang. Hindi kami magkatabi matulog. Sa master bedroom siya nag-occupy, sa guest room naman ako. Hindi niya kayang lapitan ako. Napakasakit kapag sa kanya nanggaling ang mga salitang yon. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Nagmamadali akong bumaba. Nakatali pa rin sa akin ang robe. Sa kusina sinimulan kong ihanda ang kanyang almusal. Secret wife niya ako. Walang nakakaalam maliban sa aming mga magulang at ilang kaibigan. Simula nang ikasal kami, walang araw na hindi niya pinapaalala sa akin na hindi niya ako mahal. Walang araw na hindi niya ako sinasaktan. Pero ayos lang. Kasi gaya ng nabanggit ko, mahal na mahal ko siya. Kaya handa akong gawin ang lahat para lang makuha ang pagmamahal niya bilang kapalit. Isang luha ang tumakas at nahulog sa sibuyas at bawang na tinatadad ko. Mabilis ko itong pinunasan mula sa gilid ng mga mata ko. Napansin kong nakatingin sa akin si Manang. Huminga ako ng malalim para makabawi bago lumingon sa kanya na may pilit na ngiti. Sorry, naging emosyonal ako sa bawang. Nagsinungaling ako. Part 1. Adriana's POV. Masakit. It hurts like hell. Nanatili akong nakayoko habang pinapanood siyang malapit na matapos. Hindi ito mapakali, dahilan para madurog ulit ang puso ko. Nangingilid ang luha ko habang pinagmamasdan ng boyfriend ko. Rafael V. Buenaventura. My 5 years boyfriend. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko habang pinanonood pa rin siya. I can almost feel his frustrated. Nasasaktan kasi kailanman ay hindi siya naging frustrated. Kabado when it comes to me. I don't know how to react. Sari-saring emosyong nararamdaman ko ngayon. Ang dami kong problema at dumadagdag pa sa akin ang pagbubuntis ko. Sasabihin ko na sana ito pero di bali na lang muna. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Literal na sumakit ang puso ko. You can stay here if you want. Tumango ka agad ako. Wala naman akong matutuluyan na iba eh. Ulila na ako. Parehong patay na ang mga magulang ko. Buntis ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sinama niya ako papunta sa airport. Halos gusto niya nang paliparin ang sasakyan dahil sa sobrang pag-aalala kay Ruby. Naninikip ang dibdib ko at nangingilid ang luha ko. Narating namin kaagad ang airport. Gusto kong manatili lang sa sasakyan dahil ayokong makita siyang umaalis pero wala akong choice. Pinigilan kong maluha sa harapan niya sa pamamagitan ng pagkagat sa labi ko. Miss ko na siya. Ngumiti ako ng malungkot. Gustuhin ko mang hindi siya aalis pero wala akong magawa. Lalo kung ang pupuntahan niya ay ang kanyang ex-girlfriend. Ruby De Silva, his ex-girlfriend. They break up dahil may sakit si Ruby. Nitong isang taon lang nalaman ni Rafael ang tunay na dahilan kung bakit nakipag-break si Ruby. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang alam ko lang nasasaktan ako. I call you pag andun na ako. Tumango lang ako at tumungo. Hindi ako makapagsalita dahil nagbabarang lalamunan ko. Ngumiti ito sa akin sa kanya ako hinalikan sa noo. Napapikit ako. Dahan-dahang tumalikod sa akin si Rafael at nagsimula ng lumakad habang daladalang maleta. Naninikip ang dibdib habang pinanonood itong lumayo sa akin. Tumulo kaagad ang luha ko. Sunod-sunod ito na parang ulan. Hindi ko na kayang pigilan ang nagbabadyang luhang kanina ko pa pinipigilan. Nanatili akong nakatayo sa harap ng airport kahit na wala na akong natatanaw na Rafael dahil tuluyan na itong umalis. Hindi na ako nag-abalang punasan ng luha ko. Useless din naman dahil kahit anong punas ko dito tutulo at tutulo pa rin. Napahawak ako sa tiyan ko nang maalala kong nagdadalang tao pala ako. Saka na natin sasabihin sa daddy mo pag nakausap na natin siya ng maayos. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang alam ko lang masaya ako at nasasaktan at the same time. Ma'am, hindi pa ba tayo aalis? Umaambon po. Nilingon ko si Mang Kanor, ang driver ni Rafael kung saan man ito papunta. Pinunasan kong luha ko at pilit na ngumiti. Napatingin din ako sa langit na dumidilim dahil sa ambon. Sumasabay atang panahon sa akin. Unti-unting pumapatak ang ulan. Noong una maliliit pa ito hanggang sa unti-unting lumakas ang ulan. Kaagad kaming tumakbo ni Mang Kanor pagbalik ko sa kotse. 1 minuto lang kaming tumakbo, halos basang-basa na kami sa sobrang lakas ng ulan. Hindi pa 1 oras bago umalis si Rafael, namimiss ko na. Ayokong umalis siya. Ayoko talaga pero wala akong magawa.
dahil alam kong importante rin sa kanya si Ruby. Olive's parents is my boss. Nagtatrabaho ako sa kanilang coffee shop bilang waitress. Doon ko din nakilala si Ruby saka si Rafael 5 years ago. Kaya hindi ko pa rin maiwasan mag-alala kay Ruby. Noong una tinanggihan ko siya dahil wala akong panahon magkaroon ng jowa pero hindi ito tumigil. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ako ka-espesyal. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ito ka-sincere manligaw. Pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Until one day, hindi ko namamalayan na mahal ko na rin pala siya. Sinagot ko siya kaya kami nagtagal ng 5 taon. Napangiti ako nang maalala ko kung paano kami nagsimula. I really love him. Siya na lang ang meron ako dahil tulad ng sabi ko, ulila na ako. Patay na pareho ng mga magulang ko. Nagtiwala naman ako, hindi ako sasaktan ni Rafael dahil alam kong mahal niya ako. Napahawak ulit sa tiyan ko. Kailangan malaman ni Rafael ang pagbubuntis ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement oras na malaman niyang magkakaanak na kami. Narating namin ang kondo ni Rafael ng ilang minuto rin. Wala pa rin ako sa sarili. Naninikip pa rin ang dibdib ko. Pinagbuksan lang ako ni Manong ng pintuan ng kotse bago ito umalis upang bumalik na sa mansyon ng mga Benaventura. Mayaman ang pamilya ni Rafael at kilala ito sa buong Pilipinas. Kahit pilit nilang maging low-key lang. Pero wala ding saysay dahil kilala talaga sila. Nakilala ko na ang parents ni Rafael noong unang pasok nila sa coffee shop ni Ruby. Pero kailanman ay hindi pa ako napakilala ni Rafael sa parents nito. Sa 5 taon namin magkasama, hindi niya pa rin ako pinakilala. Nangihina akong pumasok sa kondo ni Rafael. Sumakay muna ako ng elevator bago ko ito narating. Umupo kaagad ako sa pang-isahang sofa nang sunod-sunod na umagos ang luha ko. Ang sakit. It hurts like hell. Kailangan ko si Rafael. I need him so bad, pero alam kong mas kailangan ito ni Ruby. Ayokong maging selfish, masama yon. Pinunasan kong luha ko at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili dahil naalala kong buntis pala ako at bawal ma-stress. Napahawak ako sa tiyan ko. Yes, masaya ako. Blessing to eh. Galing sa Panginoon. Dapat thankful ako kasi madadagdagan ako ng kasama sa buhay. Kailangan ko pa palang pumunta sa OB para magpatingin. Huminga ako ng malalim, saka ako nagpunta sa kusina para kumain. Hindi pa kasi ako kumain. Nilapag ko ang phone ko sa mesa habang naghihintay ng tawag ni Rafael. Nagsuot ako ng apron saka nagsimulang magluto. Marunong naman ako magluto eh at sa gawaing bahay dahil pinalaki ako ng magulang kong maging isang responsable. I love him. Mahal ko si Rafael higit pa sa sarili ko. Hindi niya ako iniwan sa tabi ko sa mga oras na kailangan ko siya. Sa mga oras na gusto ko siyang makasama, ay nandyan siya palagi sa tabi ko. Pero isa lang nakakadurog sa akin. Hindi ko kailanman nakita si Rafael mag-alala sa akin ng sobra. Hindi ko ito nakitang kabado when it comes to me. At tanging kay Ruby niya lang yun ginagawa. Nagsimula na akong kumain pagkatapos kong magluto. Naganda ako ng bacon, hotdog, saka sandwich. Ang lungkot at tahimik. Nanikip ang dibdib ko. 1 oras na bago umalis si Rafael, paalis sa Pilipinas, papuntang Amerika. Hindi ko alam kung anong oras ang biyahe doon, kaya hihintayin ko na lang ang tawag niya. Tumayo na ako pagkatapos kumain, saka ako dumiretso sa kwarto para makapagbihis na. Nag-half bath muna ako bago ako nagbihis. Dumiretso ako sa kama habang hindi tinatanggal ang mata ko sa phone ko at naghihintay ng tawag. Ilang oras na ata akong nakaupo at gising, habang nakatingin pa rin sa phone ko at naghihintay ng tawag kay Rafael. Hanggang ngayon hindi pa rin siya tumatawag. Nag-aalala na ako, nakaka-frustrate. Kahit text man lang sana para hindi ako mag-alala ng ganito. Tumayo ako at hindi ako mapakali, pabalik-balik ang lakad ko sa harapan ng kama. Habang nakahawak sa phone ko, nag-aalala na ako. Ilang oras nang lumipas, siguro naman nakarating na yon. Huminga ako ng malalim at napagdesisyon ng ako na lang ang tumawag. Tinawagan ko kaagad ang numero ni Rafael. Tunog ito ng tunog pero hindi sinasagot. Ring lang ng ring sa phone ko nang hindi sinasagot hanggang sa mamatay ang tawag. Mas lalong hindi ako mapakali. Tinatawagan ko ulit ito, matagal bago ito sumagot. Narinig ko ng kaluskos sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim at nabawasan ang pag-aalala para kay Rafael. Isang ungol. Narinig ko ang ungol na yun bago mamatay ang tawag. Kumunot ang noo ko. Ang kaninang damdamin kong guminhawa ay bumalik sa pagpapanik. Meron bang nangyari kay Rafael? Damn it, nakaka-frustrate.
Sinubukan ko ulit itong tawagan, ngunit hindi ko na makontak. Nangingilid na ang luha ko habang nakatingin sa phone ko. Sinubukan ko ulit tawagan ito ngunit ayaw. Hinagis kong phone ko sa kama sa sobrang frustrated. Kaagad akong lumabas pero bago pa ako makapunta sa pinto, tumunog ang phone ko. Lumingon ulit ako at dali-dali yung kinuha at tumambad sa akin ang text ni Rafael. Napaupo ako sa panghihina at kaagad nabawasan ang pag-aalala ko. Akala ko merong nangyari kasi nakarinig ako ng ungol. Kinalma ko ang sarili ko bago ko binuksan ang message ni Rafael. Rafael, I'm sorry, nakatulog ako. I just woke up. Kakagising lang? Ano yung narinig kong ungol sa kabilang linya? Kumunot ang noo ko, hindi na lang yun pinansin. Ang importante safe ang mahal kong lalaki. Nag-message agad ako, please call. Reply ko sa message niya. Nilapag kong phone ko sa table ko. Pumikit ako ng mariin at nawala ang bigat sa dibdib ko. Akala ko merong nangyari. Nakatulugan ko ang paghihintay ng tawag ni Rafael pero walang dumating. Nagising ako kinabukasan dahil sa pagduduwal. Kaagad akong tumakbo sa loob ng banyo at agad na lumuhod sa paanan ng inidoro. Pinaliwala ang itsura para lang maisuka kong lahat ng kinain ko kagabi. Pakiramdam ko pati bituka, baga, tiyan at puso ay naisuka ko na. Naiyak ako sa sobrang pagsusuka. Plinash ko bago ako dahan-dahang tumayo. Nang hinakot na wala ng lahat ng antok ko dahil sa pagsusuka. Humarap ako sa salamin ng banyo, saka ako naghilamos. Ramdam ko pa rin ang pagsusuka ko. Nakakapanghina. Sana nandito si Rafael. Napapikit ako. Nangungulila ako sa boses niyang laging bungad sa akin tuwing umaga. Lumabas ka agad ako ng banyo habang nangihina pa rin. Para akong nawalan ng lakas. Ito na ata ang sign ng pagbubuntis. Mas lalo akong kailangang pumunta sa OB. Dahan-dahan akong lumakad pabalik sa kama. Ngunit lumipad kaagad ang mata ko sa phone kong nasa cabinet na umilaw. Kaagad ko itong kinuha, tumambad sa akin ang video call ni Rafael. Bumilis ang tibok ng puso ko at napangiti ako. Kaagad ko itong sinagot at tumambad sa akin si Rafael na namumungay ang matang nakatingin sa akin habang nakatopless. Good morning, baby. Naiiyak ako sa boses niyang malambing. God, I really miss him. Gusto ko na siyang mayakap ng mahigpit at makasama. Napangiti ako kahit na nadudurog ang puso ko sa sobrang saya. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin sa kanya na nakangiti. How are you? I'm sorry last night. Hindi na ako nakatawag. I was exhausted. Napangiti ako sa katumango. I understand. Ang importante, tumawag ka sa akin ngayon. It's okay. Ngumiti ako ng matamis. How's your sleep? Miss ko na talaga. Kung pwede lang hilingin ko na bumalik siya. Ginawa ko na, pero ayokong maging selfish. Okay lang. Sagot ko kahit hindi naman. Naalala ko ulit ang pagsusuka ko. Huminga ko ng maayos. Rafael, I have something to tell you. Panimula ko. Hindi na ako makapaghintay kung anong magiging reaksyon niya. What is it? Gumalaw si Rafael ng kaunti. I'm sorry, Adriana. I need to go. Nagmamadali itong bumangon. Pero pinatay ka agad ang tawag. Nanghina ako. Napapikit ako. Parang dinudurog ang puso ko. Tumulo ka agad ang luha ko at nahulog na lang ito sa unan. Nanatili ako sa kama habang patuloy na umaagos ang luha ko. Siguro dala lang ito sa pagbubuntis, kaya naging masyado akong emosyonal. Pinunasan ko ang luha ko. May ibang pagkakataon pa naman para masabi kay Rafael ang tungkol sa kalagayan ko. Tumingin ako sa orasan na nasa tabi ko lang nakapatong sa cabinet. Napapikit ako ng mariin ng ilang minuto na lang malilate na ako sa trabaho. Kahit nangihina ay tumayo ako. Tinabi ko ang phone ko pagkatapos ng tawag ni Rafael. Dumiretso ka agad ako sa banyo. Naligo ako saka nagbihis na din bago ako nagpunta sa kusina para makapagbaon. Nakakalungkot. Bawat sulok dito sa bahay ay naaalala ko si Rafael. Nakakapangulila. Pagkatapos ko magbaon ng sandwich, lumabas na ako. Pumara ka agad ako ng taxi nang makababa ako. Nakasuot ako ng simple t-shirt, naka-jeans with sneakers. Nakalugay ang brown kong buhok at lumilipad ito dahil sa simoy ng hangin. My name is Adriana Gray. Ulila na. Parehong patay na ang mga magulang. Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang coffee shop at kasintahan ni Rafael V. Benaventura. Pumasok agad ako sa taxi nang huminto ito sa harapan ko. Tiningnan ko ang phone ko at nagbabaka sakaling merong message si Rafael pero wala akong natanggap.
Bumagsak ang balikat ko at ako na lang mismong nag-message sa kanya. Nasa labas lang ng bintana ang paningin ko. Wala akong ibang nasa isip kundi si Rafael, kung anong ginagawa niya dun sa loob ng hospital. Narating din namin ang coffee shop. Lumabas ka agad ako pagkatapos kong nagbayad at dumiretso na sa loob. Good morning, Adriana! Unang bumati sa akin si Ella, ang kasamahan ko rito at kaibigan na din. Dumiretso kaagad ako sa opisina ni Ma'am Faye para makapagpaalam na mag-half day lang ako dahil kailangan kong magpatingin sa OB. Kumusta po si Ruby? Tanong ko pagkatapos niya akong payagan sa gusto ko. Kumunot ang noo ni Ma'am na napatingin sa akin. Why? What about my Ruby? Takaring tanong ni Ma'am. Ako naman ngayon ang nakakunot noo. Natigilan si Ma'am pagkatapos sabihin niyo na parang natauhan sa sinabi niya. She's critical. Nauutal na sabi nito. Huminga ako ng malalim at nakaramdam din ng pag-aalala. Umiwas ng tingin sa akin si Ma'am. Sana gumaling na. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ma'am Faye, ay umalis na kaagad ako sa opisina nito para makapagtrabaho. Sinabi niya pa sa akin na pumunta lang siya dito para i-check ang coffee shop na to, pero mamaya babalik sa Amerika. Nakaramdam kaagad ako ng awa kay Ma'am dahil sa kalagayan ni Ruby. Nagsimula na akong magtrabaho. Sana gumaling kaagad si Ruby para maayos na ang lahat. Panay ang ngiti ko sa mga customer na dumarating. Bumaling naman ako sa lalaking nakaitim na kanina pa pala nakatingin sa akin. Nilapitan ko ito saka ako ngumiti. What can I do for you, sir? Ngiti ko. Umupo ng maayos ang lalaki sa kanya ako tiningala. Unti-unting sumilay ang ngiti nito. Can I hold your hand for a while? May titingnan lang ako. Nagulat ako sa hiling nito. Pero kalaunan unti-unti ko ding ibinigay ang kamay ko sa kanya. Hinawakan niya ito at tiningnan. Pilit akong ngumiti sa lalaking nakatingin pa rin sa kamay ko. Weird. Kumunot ang noo ko nang mapansin ko ang ilaw na parang galing sa isang kamera o baka guni-guni ko lang. Kaagad binitawan ng lalaki ang kamay ko, saka siyang ngumiti sa akin ng matamis. Tumingin ako sa paligid, baka merong kumukuha ng picture dito sa loob, pero wala naman. Guni-guni ko lang talaga. Dala ba ito sa pagbubuntis? I'd like some tea. Ngumiti ako saka iniwan ng lalaki. Nagpunta ako sa counter para sabihin ang order ng lalaki. Pinunasan ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Saka ko kinuha ang phone ko at tumambad sa akin ang message ni Rafael. Rafael, I miss you. Napangiti kaagad ako at kaagad ko itong nireplyan. Dinala ko agad ang tea sa lalaki. Pagod na ako kahit kalahati pang oras pa. Tulad ng sabi ko, half day nga ako. Nagpaalam ako sa mga kasama ko bago ako lumabas. Ngayon ang check ko sa OB-GYN para naman alam ko kung anong iiwasan ko para hindi makasama sa anak ko. Sumakay ako sa taxi habang nakangiti pa rin. Hindi na ako makahintay na masabi kay Rafael na magkakaanak na kami. Baka this time aayain na akong magpakasal. Ipagdadasal ko si Ruby na gumaling para makabalik ka na kaagad dito. I miss you and I love you. Sinend ko kaagad ito sa kanya pagkatapos kong tanungin ang kalagayan ni Ruby. Mas lumala ito kaya hindi ko mapigilang hindi mag-alala. Narating ko kaagad ang clinic ni Dr. Ramos. Lumabas ako ng taxi pagkatapos kong magbayad. Tinago ko ang phone ko sa bag ko pagkatapos naming mag-usap ni Rafael sa pamamagitan ng text. Kahit text lang, okay lang sa akin. Masaya na ako. Pumasok kaagad ako sa clinic at tumambad sa akin ang isang buntis na malaki na ang tiyan. Katabi nito ang asawa nito. Napangiti ako ng malungkot. Sana nandito din si Rafael sa tabi ko at sasamahan ako papunta dito. Pinili ko ang ulo ko nang nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Umupo kaagad ako saka huminga ng malalim. Kinakabahan ako at the same time na-excite. Hindi ko mapigilang hindi mag-isip na sana andito si Rafael. Ang saya siguro nun. Magkakaanak na kami. Hindi ko sinabi sa kanya sa text na buntis ako. Gusto kong bibig sa bibig. Napangiti ako nang ma-imagine kong itsura niyang masaya dahil magkakaanak na kami. Miss Gray? Bumalik ako sa ulirat ko na narinig ko ang apelyido ko. Sumulong doon ang ulo ng nurse sa hamba ng pintuan. Tumingin siya sa likuran ko. Siguro nagbabaka sakaling may kasama ako. Humiling ako sa kanapangiti ng malungkot. Mag-isa, wala akong kasama. Pumasok kaagad ako sa loob at tumambad sa akin si Dr. Ramos. Umupo ako sa harapan nito, saka ako ngumiti. So you're 20 years old? Tumango kaagad ako. Opo, kaka-20 lang po nitong buwan. Ngumiti sa akin si Dr. Ramos, saka tumango. Umupo ako ng maayos, sobrang excited ko. I would like you to perform urine test.
Tsaka natin ita-transvaginal so we'll know kung ilang weeks ka na. Tumango ka agad ako sa doktor. How are your feelings? May cravings ka? Umiling ka agad ako dahil wala pa naman eh. What else do you notice? Si Dr. Ramos. Madalas po akong mabilis mapagod saka naduduwal po. Tumango ang doktor bago niya ito sinulat. Avoid stress, bibigyan kita ng magazine para makita mo anong mga symptoms na maaari mong maramdaman. Then change into this robe. Tinuro ni Doc ang isang malinis na roba. Tumango ka agad ako. Removed everything at humiga ka na lang doon pagkatapos. I'll be back. Tinuro ni Dr. Ramos ang isang kwarto na merong nakasulat sa pinto na intersectal room. Tumango ako sa doktor saka tumayo. Sinunod kong sinabi ni Dr. Ramos. Sinuot kong isang manipis na roba tulad ng sinabi nito at agad pumasok sa intersectal room saka humiga roon. Huminga ko ng malalim. Hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng galak. Pumasok si Dr. Ramos ng ilang sandali kasamang isang nurse. Napapikit ako. Hindi ko rin mapigilang hindi kabahan. Tumabi sa akin ang nurse at nakita ko kaagad ang isang bagay na nilagay nito sa kamay niya. Nilagyan kaagad ang tiyan ko ng isang malamig na cream. Hindi ko alam kung anong tawag. Ilang sandali meron silang pinasok sa akin na stick. Gumalaw kaagad ako dahil sa sakit. Pero ilang sandali din nakikiliti na ako. You are... Napatingin ako sa parang TV na nasa ulunan ko lang. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin doon. Nakarinig pa ako ng tambol sa kung saan. Ang akala ko galing lang yun sa machine. Pero napagtanto kong heartbeat yun ang anak ko. 1 week pregnant. Maaga pa naman. Nakangiti ang doktor habang ako naman ay nangingilid ang luha ko habang nakatingin doon. Iyan ba ang baby, Doc? Turo ko sa isang maliit na bilog. Tumango ang doktor. Hindi ko matanggal ang paningin ko doon. Ang saya-saya ko. Sa sobrang saya napaiyak ako. Mas lalong hindi ako makapaghintay na sabihin kay Rafael ang pagbubuntis ko. Siguro matutuwa yun. Excited akong lumabas sa klinik habang daladalang magazine na binigay ng doktor. Kaagad kong kinuha ang phone ko para ibalita kay Rafael na buntis ako. Hindi ko mapigilang ma-excite sa reaksyon nito. Nilagay ko ang phone ko sa tenga ko. Ring lang ng ring sa kabilang linya, ngunit kaagad itong pinatay. Kumunot ang noo ko ngunit bago pa ako makahakbang ay bumangga kaagad ako sa isang tao. Dahilan para mahulog ang mga dala ko sa phone. I'm sorry, miss. Narinig kong sinabi nito saka tinulungang kunin ang mga gamit ko sa lupa. Pinagpag ko ang magazine na dala ko dahil nadumihan ito ng kaunti. Okay Oh, ikaw ulit? Gulat akong napatingin sa lalaking nasa coffee shop kanina. Ngumiti ito sa akin sa kanya inabot sa akin ang phone ko. Bahagya niya na munang hinawakan ng kamay ko bago niya binitiwan. What are you doing here? Takang tanong nito, umiling ako bilang sagot. Ngumiti muna ako bago ako nagpaalam dito. I need to call Rafael. Nalagpasan ko ang lalaki bago ako pumunta sa tabi ng highway para makapag-abang ng taxi. Kasalukuyan kong tinatawagan ang numero ni Rafael. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ko. Matagal itong nag-ring at matagal din bago sinagot. Napangiti ako kaagad ng sinagot nito ang tawag. Pumasok ako sa taxi na nasa harapan ko na. Rafael? Masaya at nakangiti kong bungad sa kabilang linya. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng galak. Sinabi ko kay Manong ang address ng kondo ni Rafael. Kumunot ang noo ko nang marinig kong buntong hininga sa kabilang linya. Iha? Mas lalong kumunot ang noo ko nang hindi si Rafael ang sumagot sa phone. Kung hindi ako nagkakamali ay boses ito ni Sir John, ang ama ni Ruby. Natahimik ako. Pasensya ka na kung kailangan kong hiramin ang boyfriend mo. Kailangan siya ng anak ko ngayong merong malubhang sakit. Nakaramdam ka agad ako ng pag-aalala sa kalagayan ni Ruby. Naawa ako sa kanila dahil sa kalagayan ng pinakamamahal nilang anak. Si Rafael po, tanong ko kaagad. Narinig kong malakas na buntong hininga ulit ni Sir. Naiwan niya ang phone niyo dito sa bahay. Tumakbo ka agad papunta sa hospital sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Pumagsak ang balikat ko. Pakisabi na lang po na tumawag ako. Pilit kong ginawang normal ang boses ko at nagtagumpay naman ako. Binaba ko kaagad ang phone at sumandal kaagad sa backseat dahil sa panghihina. Napapikit ako dahil literal na parang tinusok ang puso ko sa sakit. Kung pwede lang na ipagdamot si Rafael. Kung pwede lang hilingin na umuwi na lang dito. Pero wala akong magawa dahil alam kong kahit papaano mahalaga si Ruby sa buhay ni Rafael. Dahil minsan na niya itong minahal. Alam ko ring malaki ang respeto ni Rafael sa magulang ni Ruby. Kaya wala itong utos na hindi sinusunod ni Rafael. Pero paano naman ako?
Paano naman ang anak ko? Paano naman kami? Kailangan ko din si Rafael. Kailangan ko siya. Tumulong isang butil kong luha dahil kahit anong gawin ko, mas uunahin nun ang kalagayan ni Ruby. Parang nadudurog ang puso ko. Yumuko ako, tiningnan ng kamay kong pinaglalaroan ko habang patuloy na umaagos ang luha ko at nahulog na lamang ito sa kamay ko. Kahit anong pigil ko na wag maiyak, pero hindi ko mapigilan lalo na't hindi ko na kaya pang pigilan. Tumingala ako para pigilan ulit ang nagbabadyang luha. Hindi dapat ako ma-stress para sa anak ko. Meron pa naman mamayang gabi, bukas at susunod na araw na masabi kay Rafael na buntis ako. Nangihina akong umuwi sa kondo pagkatapos akong ihatid ng taxi. Panay ang sulyap ko sa phone ko. Baka sakaling meron text man lang si Rafael, pero wala akong natanggap. Bumagsak ang balikat ko, kahit sana update lang para sana hindi na ako mag-isip dito ng kung ano-ano. Tumulo agad ang isang butil ng luha ko habang papasok ako sa kondo ni Rafael. Sinalo ko na lang kaagad ng palad ko. Nangihina ako pero kailangan kong maging malakas. Hindi pwede akong ma-stress. Yan ang bilin sa akin ni Dr. Ramos. Pumasok kaagad ako sa kondo nang marating ko ang tamang palapag. Dumiretso ako sa kwarto para makapagbihes. Kailangan kong unahin muna ang sarili ko, ang anak ko. Wala pa akong kain ng lunch at natatakot ako makaapekto to sa anak ko. Inalis ko pansamantala si Rafael sa isip ko. Kahit ngayon lang gusto kong manahimik at mag-relax muna para sa anak ko. Kahit ngayong gabi lang. Tinali ko ang buhok ko bago ako lumabas at dumiretso sa kusina para makapagluto na ng lunch ko. Pilit kong hindi pinasok si Rafael sa isip ko pero bigo ako. Siya pa rin talagang laman ng isip ko. Kahit anong libang ko sa sarili ko. Napapapikit ako ng mariin at ipinilig ang ulo para tanggalin ulit ito sa isipan ko. Nag-concentrate ako sa pagluluto. Ngunit napatalon ako nang marinig kong tumunog ang phone ko. Binitawan ko ang kutsilyo at inis na kinuha ang phone ko sa malaking sofa. Kinuha ko kaagad ito at tiningnan kung sinong tumatawag. Ngunit halos lumundag sa sayang puso ko nang makita kong pangalan ni Rafael dito. Kaagad ko itong sinagot, video call. Tumawag si Rafael kaya ako nakikita ang mukha nito. Nakangiti ito sa akin na malungkot. Nakaramdam kaagad ako ng kirot. Umupo ako sa sofa para makausap ko siya ng maayos. I miss you. Parang dinudurog ang puso ko nang marinig ko yon. Dahil sa sayang nararamdaman ko. Napangiti kaagad ako habang nangingilid ang luha ko. I miss you too. Nakangiti kong sagot. I'm sorry. Hindi ko alam kung para saan ang sorry na yon. Pero tumango na lang ako. Tinakpan kong sandali ang camera ng phone. Para punasan ng luha kong tumulo. Last time we talked, may sasabihin ka sa akin. What is it? Bigla ang tanong nito. Munti ko nang makalimutan. Napaupo ako ng maayos. Bahagya pa akong tumingin sa tiyan ko bago ako tumingin ulit sa kanya. I'm